Libo-libo ang mababawas sa gastos mo every month kapag sinunod mo itong 12 na practical tipid tips. At sa huling 3 tips, doon ka makakatipid ng malaki. Simulan na natin. Tip number 1, huwag mamuhay na parang mayaman kung hindi ka naman mayaman. Napaka-basic. Marami ang nagkakaproblema sa pera dahil masyadong maluho sa buhay. Sinusunod nila ang lifestyle ng mga mayayaman na hindi naman nila afford. Gumagastos na parang napakalaki ng kanilang kita at hindi nauubusan ng pera. Kaya madalas, butas ang bulsa. Piliing mamuhay ng mas simple. Mas simpleng pamumuhay, mas konti ang gastos. Hindi mo kailangan ang marangyang pamumuhay para maging masaya ka. Mas nakaka-stress ngayong maluho ka, lalo na kung hindi mo naman ito afford. Kung ang level ng kasiyahan mo ay depende sa iyong ginagastos, magkakaroon ka talaga ng problema sa pera. Kaya matutong maging masaya sa mga simpleng bagay. Number 2, unawain ang pagkakaiba ng needs at wants. Marami ang gumagastos ng sobra dahil hindi nila alam o ayaw nilang unawain ang pagkakaiba ng mga bagay na importante at mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ang needs ay mga importanteng bagay na kailangan mo para mamuhay ng maayos, kagaya ng bahay, pagkain, damit at pag-aaral. Ang wants naman ay mga bagay na gusto mo pero hindi naman talaga kailangan para mabuhay ka. At kadalasan, ito ay luho lang. Examples ng wants ay ang sobrang laking bahay, mamahaling mga pagkain, high-end na cellphone at gadgets, mamahaling damit at mga sapatos. Yan mga wants. Para mabawasan ang gastos, ilaan ang malaking bahagi ng iyong kita sa needs mo ngayon at para sa future needs mo. At paminsan-minsan lang gumastos sa mga wants, pero wag din sobra. Number 3, mag-set ng financial goals. Isa sa pinakamabisang paraan para umiwas ka sa unnecessary na gastos ay ang pagkakaroon ng financial goals. Kung alam mo kasi na meron kang kailangang ma-accomplish na goal na nangangailangan ng malaking amount, magdadalawang isip ka na gumastos lalo na sa mga walang kwentang bagay. So, ilista ang iyong goal sa buhay at kung magkano ang kailangan mong pera para matupad ang mga ito. Isulat din kung kailan mo gustong ma-accomplish ang bawat isang goal. Ngayon, tuwing nagbabalak ka na gumastos, lalo na kung hindi naman importante, isipin mo kung ano ang magiging epekto nito sa goals mo. Mapapalapit ka ba o mas lalo kang mapapalayo sa goals mo? Number 4, maging proud sa pagiging kuripot at makunat. Walang dapat ikahiya kung ikaw ay tawaging kuripot o makunat kung tamang pagtitipid naman ang iyong ginagawa. Ano ngayon kung tawagin ka ng ibang tao na kuripot dahil masyado kang matipid? Problema na nila yon. Pera mo naman yan. Kaya ikaw ang masusunod kung paano mo ito gagamitin. Sila ba ang maghihirap kung hindi ka maging maingat sa paggastos na iyong pera? Hindi. Kaya wala silang say. Number 5, gumawa ng budget para sa lahat ng gastusin. Ilista lahat ng iyong binabayaran at binibili monthly at maglaan ng budget sa bawat isa. Tapos, gawin mo ang lahat para masunod ang budget. Huwag gumastos o bumili ng kahit ano na hindi naman nakasama sa budget kahit na may pera ka na pambili. Makakatulong ito para maiwasan mo ang impulse buying o pagbili ng wala sa plano, na isa sa mga dahilan kung bakit lumalaki ang ating gastos. Kung may nagustuhan kang bilhin na hindi nakabudget, pag-isipang mabuti kung kailangan mo ba talaga ito. Tingnan mo kung anong magiging epekto nito sa iyong budget kapag itinuloy mo ang pagbili. Number 6, iwasan ang mga lugar, activities at sitwasyon na mapapagastos ka. Kung nahihirapan kang pigilan ang sarili na gumastos kapag nasa mall, di iwasan mong pumunta madalas sa mall. Basic lang, di ba? Kung kumakain ka ng marami sa labas, tuwing inaaway ka ng iyong partner, maghanap ng ibang paraan para mawala ang inis o sama ng loob. Makinig ka ng music, manood ng comedy sa Netflix, maglaro ng computer, mag-jogging, mag-zumba, o maglinis ka ng bahay. Kung gusto mo talagang kumain, magluto ka ng marami sa bahay at huwag mong yayain ang iyong partner sa pagkain. Number 7, iwasan lahat ng uri ng sugal, legal man o illegal. Wala ka talagang panalo sa sugal. Manalo ka man minsan pero mas malaki pa rin ang talo mo. Ang yumayaman lang sa sugal ay ang operator ng sugalan. Wala ka naman sigurong balak na maging gambling lord, ano? Huwag isama sa budget ang pantaya sa loto at iba pang sugal. Isipin mo ito, kung bibili ka ng loto araw-araw, gagastos ka ng 7,000 sa loob ng isang taon. Tapos, kung system play pa ang gagawin mo,
na 140 ang isa, edi mahigit 50,000 ang magagastos mo sa isang taon. Ang laki na nun. Ano naman ang chance mo na tumama ng jackpot? Base sa research, mas malaki pa ang posibilidad na tamaan ka ng kidlat ng 3 beses kaysa manalo ng jackpot sa loto. Hindi naman masama kung tataya ka paminsan-minsan, basta maliit lang. Kung aabot na ng mahigit 100 million ang premyo, tumaya ka na rin, baka sakaling makachamba. Ginagawa ko rin yan, minsan. Number 8, iwasan ang sobra-sobrang pagtitipid. Ang isang mabuting bagay na ginagawang sobra ay nakakasama rin. Kaya huwag magtipid ng sobra-sobra na aabot sa punto na nahihirapan na ang iyong pamilya. Kapag nahihirapan ka na at ang iyong pamilya sa sobrang pagbabawas ng gastos, malamang titigilan mo na pagtitipid. Dahil normal lang sa tao na iwasan ang mga bagay na nagpapahirap sa atin. At baka ang mangyayari pa niyan dahil feeling mo na na-deprive ka ng husto, mag-overcompensate ka ngayon at gagastos ka ng mas malaki pa kaysa dati. Hindi mo naman kailangan isakripisyo lahat ng kasiyahan mo ngayon para lang mas marami kang maipon para sa future ng pamilya mo. Paano kung bigla kang kunin ni Lord sa susunod na buwan? Di hindi mo napakinabangan ang pagtitipid mo. Kailangan mo lang hanapin ang balanse sa pagitan ng pagtitipid at pag-i-enjoy sa buhay ngayon. Number 9, magtalaga ng no-spend day every week. Makakatulong ito para matuto ka kung paano magpigil sa paggastos. Ang magandang choice para sa no-spend day ay ang Sabado o Linggo dahil walang pasok. Kung ano man ang napili mong araw, gawin ang lahat para hindi gumastos sa araw na ito. Kaya huwag nang lumabas ng bahay para maiwasang gumastos. Kapag naging magaling ka na sa pag-iwas sa gastos tuwing no-spend day, pwede kang magdagdag ng 1 o 2 pang no-spend days. Pwede mo rin gawin ang no-spend week paminsan-minsan para masubukan talaga ang iyong galing. Huwag mo nang ambisyonin ang no-spend month kasi parang imposible na yon unless ikaw ay nakakulong. Number 10, huwag masyadong magbabad sa social media, lalo na kung mainggitin ka o madaling maimpluwensyahan. Kapag palagi kang nakababad sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube at iba pang social media sites, mas may expose ka sa mga influencers na pilit kang pinapagastos. Makikita mo rin sa feed ang mga pinaggagawa at pinagbibili ng mga kamag-anak at kaibigan mo. Ilang beses na bang nangyari sa iyo na habang tinitingnan mo ang mga posts ng iyong mga kaibigan, sinabi mo sa sarili na, ako rin gusto ko yan. Kaya kung ikaw ay madaling mainggit, huwag ka nang masyadong magbabad sa social media. Baka mapagastos ka lang ng wala sa oras. Number 11, turuan ang iyong mga anak sa halaga ng pera at kung paano mag-ipon. Maraming magulang ang hindi tinitipid ang kanilang mga anak. Binibili kung ano man ang gusto ng mga bata kahit hindi importante, lalo na kung afford naman nila. Kapag ganito ang ginagawa natin, maaaring lumaki ang mga bata na magastos. Para maiwasan ito, ipaliwanag sa kanila bakit kailangan natin ang pera at paano ito kinikita at paano ginagamit. Habang maaga, dapat maintindihan ng bata na hindi lang pinupulot o pinipitas sa puno ang pera. Ito ay pinaghihirapan na kitain kaya kailangang ingatan ang paggastos nito. Ipaliwanag din sa kanila na hindi lahat ng bagay na gusto natin ay kailangan natin. At kung meron talaga silang gustong bilhin na hindi naman importante, kailangan pag-ipunan nila. Kapag naintindihan kasi ng bata ang halaga ng pera, hindi na ito palaging mangungulit na bilhan sila ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman kailangan. Ngayon, kung gusto mong paniwalaan ng iyong mga anak ang mga sinasabi mo, kailangan ipakita mo sa kanila. Ika nga, be a good example. Ipakita mo kung paano ka nagtitipid sa gastos at nag-iipon para gayahin ka nila. Kapag nakikita kasi ng mga bata na maluho ka, asahan mo na nagagayahin ka nila at magiging maluho na rin sila. Number 12, paligiran mo ang sarili ng mga taong matipid at maingat sa paggastos. Huwag sumama ng madalas sa mga gastador kung mahina ang iyong kontrol dahil mapapagastos ka rin. Dumikit sa mga tao na marunong mag-manage ng kanilang pera at responsable sa paggastos para mahawa ka sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mo nang palitan ang mga kaibigan mong gastador, pero pwede rin kung talagang bad influence sila pagdating sa gastos. O ang maganda mong gawin ay impluwensyahan sila na maging mas responsable sa paggastos at sa pag-manage ng kanilang pera. Okay, yan ang ating 12 tipid tips para may mapupuntahan ang pagtitipid mo. Kumasa ka sa aking ipon challenge. Panoorin mo ito para sa mga detalye. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang upak ni Maestro.